Ito yung pinaka-common na dahilan bakit pumupunta ang pasyente sa ospital, sa emergency room, biglang sumakit ang dibdib. Pero syempre, dahil mahirap tayong bansa, hindi naman pwede lahat ng sakit sa dibdib, punta ka sa emergency room. Mapapagastos ka ng 2,000 up to 5,000. Kung may test, mas mahal pa. Kaya dito sa video na to, tuturuan ko po kayo kung kailangan ba ipa-check up o hindi. Okay? At ituturo ko rin yung mga dahilan bakit sumasakit ang dibdib. Hindi lahat puso yun, ha? Pwedeng panic attack. Panic attack, nervous yan eh. Pwedeng panic attack o heart attack. Pwede rin sa buto lang ang masakit. Pero yung pangatlo, pwede talaga may sakit sa puso. Yan, pag may sakit sa puso, wala tayong choice. Pwede rin naman pang-apat yung problema sa baga. Maraming problema sa baga, sumasakit ang dibdib. At pwede rin pang-lima yung mga sakit sa tiyan. Sa tiyan, gallbladder, ulcer, lahat yan. Pakala mo, dibdib din yan. So, titignan natin para makatipid tayo. Left side chest pain. Yan, no? Pwede bang heartburn, acidic, sa buto ba o barado yung puso talaga? Malalaman natin dito. Ang una kong tinatanong, may mga ribs tayo. Yan, Ayan ang mga ribs natin. Nakita nyo may pula-pula, parang namamaga. Tinatanong ko sa pasyente, kaya mo ba ituro saan ang masakit sa inyo? Like ngayon, nanonood kayo, turo nyo. Turo nyo. Okay, naturo nyo na ba? Pag naturo nyo saan yung pinakamasakit, diinan mo masakit, ibig sabihin nun, hindi yan sakit sa puso. Ano yun trick question yun trick question. Ibig sabihin, pag naituro mo, tinuro mo yung buto. Ang correct answer, pag pinapaturo ka, ang correct answer is, Doc, hindi ko maturo parang nandito yung masakit Pag ganun ang sinabi niya, pwedeng sakit sa puso. Kasi yung puso, hindi mo matuturo. Pag tinuro niya yung buto, buto lang ang masakit. So, pag buto ang masakit, natulog, bagong gising, naipit ang dibdib, laging nakakuba, diba? Buto sumasakit, o baka nag-exercise, biglang napaikot, costochondritis yan. Buto masakit. Walang gagawin dyan. Okay lang yan. Pahinga lang. Second, pwede ring nervyos, panic attack. Diba? Paano mo malalaman kung panic attack o heart attack? Actually, may shortcut ako dito. Pero hindi ko alam kung kaya ninyo Ang panic attack, nakikita ko sa mukha Para siyang dilat na kabado, na stress. Talagang laging stress siya sa buhay. Kita mo talaga kabado. Usually, batang babae ito. Wala namang mga sakit. Lagi kumukonsulta, lagi sinasabihan normal. Yun ang panic attack. Ang tunay na heart attack, usually mas may edad, 50 years old. Hindi siya dilat, nakakunot ang noo, parang may dinadamdam na masakit. Parang alam mo, meron siyang sakit na tinatago niya. Okay? Parang ganun. Ganun na nakikita namin. Ako po, bilang internist and cardiologist, linya ko to, puro chest pain na nakikita ko. Ang panic attack din, ang sakit niya parang tumutusok. Stabbing, parang humihiwa, tumutusok, sharp, matulis. Yan, hindi yan sakit sa puso. Ang tunay na sakit sa puso, mabigat, dinadaganan. Tapos yung timing, sumasakit lang to pag napagod. Umakyat ng hagdan, nagbuhat, naglakad, umakyat ng MRT, doon sumakit. Yun. Malaking chance sakit sa puso yon. Tapos umakyat ng hagdan, sumakit ng dibdib ng 5 minutes up to 15 minutes, umupo, nagpahinga, nawala yung sakit sa dibdib. Tapos dinahan-dahan na lang. Yun ang sakit sa puso. Typical yun naiipit. Pero yung panic attack, wala, basta masakit, minsan isang oras masakit, minsan isang minuto masakit, ninenervyos, kala mo mamamatay na siya, panic yun. Okay? Pag heart, ibang usapan. Tulad na sinabi ko nga, mabigat, nandito, tsaka may sign sila. Usually, kamay ng heart attack nakaganyan. Pag nakaganyan siya talaga, heart attack yon. Pero panic attack, usually, magkukwento na iniwan siya ng boyfriend niya. Yun, panic attack yun. So, alam niyo na, costochondritis, muscle pain, bone pain, panic attack, nervyos. Ngayon, puso naman tayo. Okay? Paano natin malalaman kung sakit sa puso o hindi? Meron tayong scoring system. Maganda itong scoring Pag 0 points,
malamang di yan sakit sa puso. 99.99%, wag ka na di mo na kailangan paulit-ulit pumunta sa emergency room, sayang lang pera mo kung 0 points naman lahat, di ba? Pero kung nandito ka sa 1 o 2, pag inad mo marami, pwedeng sakit sa puso. Ano to? Tulad na sinabi ko, number 1, ano yung chest pain? Kung naituturo mo, 0 points. Kung 1 minute lang masakit o buong hapon masakit, 0 points yan. Pero kung sinabi ko nga sa inyo, 5 to 15 minutes, mabigat, dinadaganan, 2 points yun. ECG, normal, pag hindi sakit sa puso. ECG, may diferensya kung may sakit sa puso. Pero ang ECG kasi, 50% accurate lang siya. Hindi siya talagang pinakamagandang test. Meron pang ibang mas magandang test, mga 2D echo, treadmill, stress test, yan ang mga mas magaganda. Edad, less than 45 years old, halos malabo na sakit sa puso. Less than 40, halos malabo. 45 to 65, baka sakit sa puso. 65 and above, mas malaki ang tsansa. Nasa edad. Okay? May risk factor ka ba? Kung meron ka nitong risk factor, pwede natin isipin may sakit sa puso. High blood, high cholesterol, diabetes, may lahi na matay ng maaga sa sakit sa puso, overweight, di ba? Naninigarilyo, risk factor yan. Kung marami kang risk factor, 2 points agad. Kaya nga dapat i-control to, tigil sigarilyo talaga. So ang point ko, kung kayo ay wala pang 45 years old, wala namang risk factor, tapos na ituturo, no need na sa check-up. Relax na lang kayo. Diba? Pero, maraming risk factor, medyo may edad, tapos alanganin yung chest pain, pa-check na tayo. Diba? So, ito yung guideline namin. Tapos, yung tulad na sinabi ko, diba? Pag sakit sa puso, pwede sa dibdib, hanggang leeg, hanggang kaliwang kamay, possible yan. Ang test ECG muna, pwede kasing normal lang ECG. Ang ECG kasi, madidetect lang niya yung sakit sa puso kung maraming bara na. Kung baradong-barado na siguro kung 90% o 100% barado. So bilang cardiologist, alam ko yan. Pero pag hindi pa talagang barang-bara, magno-normal pa yan. Kaya ginagawa natin, treadmill stress test, tumatakbo. So, tatakbo yung pasyente sa treadmill, naka-ECG yan. Habang pinapagod mo siya, doon lalabas yung bara. Doon nagkukulang ng oxygen sa puso. Kaya pag yung ECG niya nagiging abnormal. 2D echo, makikita rin kung dati nang may heart attack. Pero ang pinakamaganda, angiogram, kung talagang duda tayo. Angiogram, nilalagyan ng wire sa puso, pero invasive to. Hindi basta-basta ginagawa. Kung may barado, nilalagyan ng stent, binubuka, kaya lang mahal yan. Sa mga heart center, pwede mahal. Pag ginawa ng stent, 300,000, 500,000 or more. Pero life-saving siya. Life-saving. Katulad na sinabi ko, yung mga high blood, smoking, titigil lahat. Gamutan, kung barado sa puso, mga metoprolol, beta blockers, aspirin, mga statin, simvastatin, lifestyle change, kung sakit sa puso. Okay, so alam nyo na, yan ang mga possibilities. May other heart possibilities na medyo rare. Siguro banggitin ko lang, merong mga thoracic aneurysm, pero medyo rare yan. Merong mga myocarditis, humihina yung puso, viral infection, medyo rare. Pericarditis, yung balot sa puso, sa mga lupus, medyo rare. Usually, yung heart attack pa rin talaga ang common. Ito yung pang-apat na causes, baga. Pwedeng baga ang masakit, di ba? Yung baga mo nandito sumakit ang dibdib. So, pwedeng hindi buto, pwedeng hindi puso, pwedeng hindi nervous, pwedeng baga. Pwedeng may pulmonya, pwedeng may hika, pwedeng may tubig sa baga. So, lung problem pwede. Kaya pag lung problem, may ubo, di ba? May plema, so baga siguro rin. Humuhuni, hinahapo. Pag in-x-ray, may nakitang mga peklat sa baga, pwede rin yan. Emphysema, smoker, pwede rin baga. So, kung baga, gagamutin ng baga. Bukod sa baga, ito yung number 5 cause, pwede sa tiyan, dito sa abdomen. Bakit sa tiyan? Tingnan mo, andito yung tiyan natin. Andito yung puso natin. Andito esophagus natin. So,
Pag sumakit ang tiyan, may acidic. O, pag acidic umakyat sa dibdib ang masakit. Diba? Pag may ulcer, bandang sikmura, bandang dibdib. Pag may heartburn, ayan, no? Acid reflux, peptic ulcer, halos dibdib magmasakit. Lalo na pag may GERD, gastric reflux, diba? Dito masakit. Okay? Kabag, mahangin ng tiyan. Ito, mahangin, parang dibdib din masakit. Tsaka pag problema sa tiyan, nagre-react yung puso. Nagpapalpitate din yan. Kaya kala mo puso. So, pag marami kang hindi matunawan, nakakabagan, masakit ang maasim, baka tiyan ng problema, hindi sa puso. Tsaka ang timing ng sakit sa tiyan, syempre bagong kain, nagutom, diba? O, ito tubig lang gusto ko, tubig lagi, every 15 minutes, mahugasan yung acid, at saging, may tulong yan. So, pag tiyan, pwedeng indigestion, pwedeng GERD, pwedeng heartburn, pero pwede rin na minsan sa kanan, baka gallbladder stone. O sa liver, may liver abscess, pero bandang kanan na yun. Okay? Pag baga, pwede dito. Pag hindi, so nakita nyo na, malalaman nyo kung kailangan magpa-check up or hindi. Pero kung may duda kayo, wala namang masama magpa-check up isang beses. Pag nakita nyo, wala kayong risk factor, so no need na. Ito na lang gagawin natin. Kung di natin alam kung sakit sa puso, hindi ba, o sakit sa baga, o sakit sa tiyan, o nervyos, whatever yung cause ng chest pain mo, sundin na lang natin to. Healthy lifestyle to patok naman to sa lahat Pwede to sa puso, sa baga, sa tiyan, sa nervyos, whatever, which is mas bawas stress, relaxation. Okay naman. Iwas sa mga fast food, fries, hotdog, fried chicken, konting bawas. Okay? Exercise. Pag may sakit sa puso, pwede pa rin maglakad. Pag sumakit na dibdib, pahinga, tapos lakad ulit. Pero pag duda nga, syempre, punta na tayo sa doktor, maintenance. So, ingat din sa exercise. Eat whole foods, di ba? Masustansyang gulay, maraming gulay, 2 tasa isang araw, pwede yan. Huwag lang magpapataba. Prutas, apple, saging, orange, pongkam, dalandan, okay, lahat yan. Iwas sa mga soft drinks, matatamis, lemon water, tsaa. Mamaya hingi ako kay Doc Lisa, chamomile tea, favorite ko yan. Pang tiyan problema ko tiyan Okay? Healthy snacks, pwedeng mga gulay, pwedeng mga mani, pero wag lang masyado maalat. Mantika, bawasan. Butter, bawasan. Matataba, bawasan. Tapos yung dami ng pagkain, wag din busog na busog. Konti lang, 1 cup rice, half cup rice lang. Yun lang muna para hindi masyado busog, para hindi rin mahirapan ang puso. Kasi kung busog na busog ka, yung dugo pupunta sa tiyan, ay baka magkulang ng blood supply sa puso. Pwede sumakit ang puso. Magkulang blood supply sa utak, kaya inaantok ka pagkatapos kumain. So, sana po, makatulong tong tips natin. Tulad na sinabi ko, maganda tong diagram natin. Pag 0 kayo lahat dyan, wala pang 45, normal ECG, walang risk factors nito, malamang di yan sakit sa puso. Salamat po, ingat po palagi.